welcome sa panibagong segment ng Pagpuputok na Ilabas Mo! Episode 4! Come and join the Bros Perspective! So, ayan, bago tayo mag-start, may isang question muna ako sa lahat. So, syempre mag-i-start tayo, may mga pag-uusapan tayo, ganyan. Gusto ko lang munang itanong, kamusta nga ba ang buhay ng bawat isa? Or kamusta kayo bago kayo makarating dito? So, kanina kasi, sobrang traffic talaga, like as in, kasi ang daming mga inconvenience, lalo na sa may pinapagawang kalsada dun banda sa amin. At super traffic kasi nagigit-gitan sila, ganon. Tapos, maraming hindi nag-giveaway ng daan, kaya ay nagkakos ng traffic, kaya nalate ako na dating. So, ngayong araw, medyo nakastress lang sa jeep kasi ang init. Kasi punuan yun ng sampuan, kaya medyo mainit. Pero nung paglabas na, pagdating na sa City Hall, okay na, medyo maganda na yung panahon. So ngayon, ang pag-uusapan naman natin is about stress. Of course, alam naman natin kung ano yung stress ng bawat isa. Pero, ang pag-uusapan natin is with a small twist. Paano yung twist na yun? Is because magpo-focus lang tayo sa atin, kumbaga sa amin as a student of industrial engineering. So, yung magiging topic natin ngayon na pag-uusapan is ano nga bang stress para sa isang IE student na kagaya natin? So, di ba nga, ang IE kasi syempre, marami tayong deadlines, di ba? So, lalo na ngayon, mag-U-week. And after ng U-week examination, so, ang dami nating tinatapos or ang daming pendings na activities na kailangan nating tapusin. And alam ko naman na kayo is parang somehow nakaka-stress siya syempre kasi nga sa dami natin ng ginagawa, parang natatambak siya kahit hindi naman natin sinasadyang itambak siya. So kayo, sa tingin nyo, ano nga ba yung stress nyo? So, start sa akin. So, ang stress ko is, nung first sem kasi, like, parang naging mabilis lang talaga lahat ng mga pangyayari. So, nakakope ako sa mga activities, assignments, na pinapagawa sa school. Pero this second sem, sobrang loaded talaga na tipong kahit anong tapusin mo, nadadagdagan lang siya ng paulit-ulit. Like, parang kakatapos mo lang na itong assignment, tapos another assignment na naman, merong darating. Tapos hindi ka pa tapos dun sa isa, meron na namang papasok. So, like, sobrang parang ka nagja-juggle. So, parang sinusubukan mong itry na mabalance siya. Pero sa ngayon, parang nasa adapting state ako eh. Like, sabi ko, parang tinry ko pa na mahabol yung ibang ginagawa. So, since yun nga, malapit na yung U-week, yung midterms natin sa industrial engineering. So, ang ginagawa ko ngayon is parang, kahit na-feel ko stress, sinusubukan ko pa rin na matapos lahat ng ginagawa ko. So, ang nakaka-stress lang dito, kasi yung stress, nakaka-stress na siya. Kasi yung stress pa, marami pang tao na nagsasabi ng stress. So, maraming perspective yung stress. So, ngayon, gusto ko sana itanong kay Ivan ulit. Pabalik ko sa kanya ulit yung mic. Tatanong ko kung ano yung mga stress na yun, depende sa mga tao. Tulad nila Socrates, ni Aristotle, kung sino man sila. Ivan, pwede mo pa i-share mo naman sa amin. Sige. Yung sa perspective ng mga ng mga philosophical natin is, meron tayo dito yung kay Socratic, yung questioning. May mga estudyante kasi sa atin, kagaya ko minsan, kapag na-feel ko na bumagsak ako kahit nag-ready naman ako, naiisip ko, papasa ko ako nito, makahabol ko ba yung finals ko kapag kunyari bumagsak ako ng midterm. Kagaya nung nangyari nung last sem. So, banggitin ko na lang yung statistics namin. Bumagsak ako ng midterm, tapos sinusubukan kong habulin. So, like, nakaka-stress siya na doon nakasalalay yung mga bagay-bagay, kagaya ng grades mo, kung magiging regular ka pa ba next sem. So, ganun. So, next naman is yung kay luck. Kay luck, based on experience. So, lahat naman tayo mga engineers is na-experience natin yung stress, then di natin maiwasan talaga yon. So, like, personally, ako, di ba, si Luck, sa experience niya, dun siya natututo. Dun tayo rationalize ng decision natin na para hindi na mangyari ulit. So sa akin, sa perspective ng Luck, is nangyayari siya sa atin dahil kagaya nga ngayong second sem, patuloy tayong gumagawa ng mga assignment, project, at research na sabay-sabay siya, pero based on experience natin nung first sem, mas stronger tayo, mas nagiging bolder tayo na harapin lahat ng mahihirap na challenges sa atin, na kahit alam natin na sobrang loaded na nasa-sacrifice na minsan yung tulog,
is nagagawa pa rin natin yung mga bagay-bagay na kailangan. Then yung kay ano naman, kay Kant is yung rational control niya. Since 'di ba nga nasa-stress tayo, is more on siya. Yung kay Kant naman is more on discipline sa atin. Bilang alam naman natin na estudyante kailangan natin magpasa, pero kung pinairal natin bilang sa atin na pinairal natin yung procrastination, imbes na delaying gratification, yung delaying gratification like uunahin mo muna yung importanteng bagay bago ka magpasarap or mag-try ng makaka-relax sa'yo. So, yun lang naman yung yung sa mga perspective ng mga philosophical natin na mga parang mga pioneers, gano'n. Nakaka-stress. Over sa stress. Puro stress na lang talaga ang naririnig. So, add ko lang din naman. Alam niyo ba merong mga levels of stress tayo na na-encounter? Baka kayo, mga viewers namin, may mga na-encounter kayo nito. Kagaya ng tinatawag na mild stress. Ito naman yung mga scenario na kagaya ng kinabahan ka dahil magkakapis kayo. Or mga bagay na kung ano yung gagawin nyo. Kagaya nga sabi ni Kyra, nasa-stress ka pa sa pagpili ng pagkain mo after ng klase. So, ang next naman dito yung moderate stress. Ito naman yung mga stress na naapektuhan na pati yung emotions mo. Kung masaya ka, kunyari sa sobrang pressure mo, napipil mo, nalulungkot ka, ganyan. Then, doon mo rin napipil na sumasakit na rin yung ulo mo. Yung moderate stress, kasama ba dito kunyari sabi mo masaya ka? What if kunyari may pera ka nun, masaya ka, tapos nag-impulsive buy ka, di ba masaya ka? Na-stress ka na kasi naubos mo kasi impulsive buy nga lang yun. Moderate yun. Pwede siyang isali sa moderate since yung after effect niya na yun nga, iniisip mo na kung ano na yung gagastusin mo kinabukas. Kunyari, ang budget mo is limited lang for 500 a day or a week. Is parang masistress ka na paano ko bibili ng pagkain ko sa school, ganyan, sa university. Kasi naano mo na sa nagastos mo na siya. So then yung naman sa severe o yung tinatablan na high na ito na yung more on may pinagpipilian ka na ng mga decision sa buhay na maka-apekto sa'yo ng like kunyari, mas pinili mo na lang na maglaro kaysa mag-aral lang sa midterms. Then alam mo na hindi ka napapasa sa kunyari sa mga subjects na mga hirap kagaya sa atin. Marami tayong mga major subjects kagaya na physics, calculus. Then pinili mo na lang na na umiwas. Mas pinili mo kagaya nga nasabi ni Socrates na may choice ka na gumawa or yun nga, yung true happiness saka yung false happiness saka yung good saka evil. Mas pinili mo yung evil na part doon kasi nga like parang for pleasure na yung mo. Mas pinili mo mag-focus sa bagay na alam mo hindi siya importante pero pinili mo. And then after nung nakuha mo yung result mo, bumagsak ka din, doon na parang nag-flashback sa sarili mo na sana nag-aral ako, ganun. Then maapektuhan na lahat pati mentally instant. So parang ayun pala yung ang ginagawa ko ngayon. Lahat tayo ay anak tayo. Lahat tayo. Aso kami. Hindi, sabi ko ng anak. Lahat tayo ay anak, lahat tayo may mga magulang. Ayun, di ba paliwanag naman ni Kyra ulit yung sa birth order. So ayun, proceed tayo sa next questions natin. So, ang next question naman natin is, ano nga ba yung nagpapatrigger ng stress ng isang IE student? Especially kung connected yon sa birth order natin. Since yung topic namin lately is, ang isa sa mga stressors natin is naka-base dun sa birth order natin. So, ayan, sino kayang sumagot? So, ako rin, bilang kapwa kang mag-anay. Abang ang nakaisip ko kasi, kamag-anak. Kapwa pala, panganay. So, marami ring responsibility. Ang big word talaga dito is yung responsibility. Kasi bilang panganay sa'yo, ikaw yung ina-expect ng mga magulang mo na maging role model sa mga kapatid mo. Lalo na yung kapatid ko 3. Ginaguide ko sila, lalo na yung bunso kong kapatid na nasa grade 3. Pag may mga tanong siya sa school niya, dapat sinasagot ko. Minsan pinapasundo niya pa ako bago mag-school Kaya pinapatakbo ko siya lagi para hindi malate. Hindi mo mapagod yung kapatid mo siya. Pagod na daw siya pero sabi ko, bilisan mo lang, kaya mo yan. Kaya naman ang ulan. Kaya lagi siya nagsusumbong sa mama namin. Lagi ako pinapagalitan. Pero bilang kasi panganay, yung action ko na yon dapat tinitake responsibility ko. Kaya sa huli, nag-sorry ako. O kayo naman bilang, may narinig ako dito, meron daw hindi panganay. Kaya kilala mo ba, Kyra? Yung very charming. No other than? No other than. Sorry, bunso kasi ako. Ito naman mga panganay yung mga alam na ba yung panganay, bully yan. Ay, talaga. Hindi. Oo, sabi yan, matigas na ulan. Ay, Sorry. Hindi. So, yun nga, like sabi pasaway yung mga bunso. Ang alam ng lahat sa bunso, pasaway, rebelde, matigas ulo, puro susto na susunod, parang, spoiled brat. hindi ko mamulang pati yung mic. Pero, di nila alam, minsan yung bunso kasi, mahirap din sa part niya na last card kasi siya ng family.
So, syempre, yung, di ba, role model na nga yung panganay. So, gagayahin siya ng bunso. Tapos, minsan, i-compare siya ng parents na, gayahin mo kuya mo, ganito, ganyan. Kasi dalawa lang kami magkapatid. Tapos, 10 years ago pa kami. So, syempre, ang layo ng agwat. Pa-college niya yata si kuya, elementary pa ako, ganyan. Tapos, lagi narinig ko, kasi nag-excel sa academics yung kuya ko. Tapos narinig ko lagi na gayahin mo ganyan. Tapos yung honors, hindi matanggal sa honor, ganyan. May once na natanggal ako. Tapos sinasabi sa akin ng parents ko na okay lang yan, ganyan. Pero nafe-feel ko na disappointed sila sa akin kasi yung kuya ko, consistent honor yan, sunod-sunod. Tapos ako, consistent ako. Tapos bilang isang taon na na-disappoint ko sila. So, stress din ako doon. Like, parang sinisi ko rin ang sarili ko. Sobrang sinisi ko sarili ko na parang mali ba na ginawa ko sa buong taon na yun? Like, wala ba akong nagawang tama doon kasi na-disappoint ko sila. Tapos, edi last card niya ako ng family. So, kung ano yung hindi nila ma-achieve dun sa panganay, sa akin mapupunta. Tapos sa akin, dahil ako yung last, obligated akong gawin yun. Tapos, strict din sila. Sobrang strict nila, protective, ganyan. Kasi babae rin ako. So, ayun, parang nakakasakal lang siya to the point na, yun nga, gusto nang magrebelde ng bunso. Pero di man ako umabot sa point na yun. Pero, ayun, din nakaka-pressure sa last card. Last card talaga ng family. Ayan, since syempre ang dami na nating napag-usapan about sa mga stress and stressor and kung paano natin kino-cope up yung stress natin. Isa-summary ko na lang siguro. So sa atin yung stress, hindi siya maganda, pero hindi rin siya pangit. At the same time, nakadepende sa'yo kung paano mo iti-take yung stress mo. Either iti-take mo siya negatively or positively. Kasi once na in-interpret mo yung stress mo negatively, yung outcome niya syempre negative. If you take it positively, syempre magiging positive din siya. So yun nga sabi ko, depende sa'yo and iba-iba kasi tayo talaga ng take. Kasi for example, ako para sa akin, tinitake ko yung stress ko ng maganda kasi parang in-stress ko yung sarili ko to come up with the best solution. Parang nagiging positive siya in a way na parang siyang ginagaslight yung sarili. Pero hindi kasi parang para sa akin, mas nag-work yung mind ko if ganun yung way ko. So, iba yung sa akin. Kung para sa inyo, yung sa akin is parang hindi siya okay, ganyan. And that's okay kasi sabi ko nga, iba-iba tayo, ganyan. Tapos, yung iba, yan, nanonood, ganyan. Siyempre, yung may mga times na para sa inyo or para sa kanila, hindi nila gustong manood kasi once na nanonood sila, ganyan, is parang mas lalo lang silang nai-stress kasi iniisip pa nila yung iba nilang ginagawa. Pero that's okay pa din. Kasi nga, tulad-ulit ng sasabihin ko, iba-iba tayo. And yung pagkakaiba natin is nagdadirect lang yan na hindi porket iba ka, it means na mali na yung ginagawa mo. And wag mong ino-overthink or in-stress yung sarili mo dahil sa possible na iniisip or sasabihin ng iba para sa'yo. But I want to end this na isipin ng bawat isa na yung stress nyo, isa inyo yan. Yung stress nyo is hindi dapat nare-realize sa ibang tao, but sa'yo. Kasi your choice will make anything different. And yung mga choices mo to cope up with everything is makakatulong sa'yo para matulungan yung sarili mo and hindi mo maapektuhan yung mga taong nasa paligid mo. Since ayun naman yung purpose natin, di ba? Alamin natin and aralin natin kung ano pa yung magiging better sa susunod na mga araw. And yun, syempre, sabi ko nga, nakaka-stress talagang isipin yung mga ganong bagay. Pero nasa sayo yun kung gusto mong isipin na nakaka-stress siya. Kasi, once na nangyari na yun, magugulat ka na lang na, hala, parang pinoproblema ko lang to nung nakaraang araw. Pero, ayun, natapos ko na. Hala, parang nung nakaraan, parang, stress na stress ako kakaisip dito. Pero ito, successful naman. Wala naman naging problema. I-take mo na lang siya in a positive way to the point na mag-enjoy ka kahit na namumroblema ka na. And hindi ko naman din sinasabi na masamang mamroblema or masamang may stress or sabihin natin na masamang i-take lahat ng negative. Pero ito lang, hindi porket masama yung thinking or yung word is masama. Kasi once na walang magiging mabuti kung walang masama eh. So kapag tinake mo ng masama, okay lang yun. Kasi part yan ng journey mo. And kung may stress ka sa isang bagay, okay lang yun. Kasi naging yan eh, parang ayun yung isa sa way mo para sabihin na nararamdaman mo yun. Na may nararamdaman ka. Nag-iisip Part ng buhay yung stress, hindi nawawala yung stress. Sa'yo na lang yun kung paano ka mag-move forward sa stress na yun. Kasi diba nga, sabi nga natin, bawat part talaga ng buhay is nakaka-stress and mahirap. And yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, ikaw at ikaw lang magpapabago nun. You're the only one who can make a change for yourself. And wala nang iba. Ikaw lang. Ikaw lang. And ikaw lang. Tandaan mo yan. And once again, thank you for watching. And thank you kasi nakinig kayo and nagbigay kayo ng time para makinig sa amin. And isa lang ang masasabi namin, pag puputok na, ilabas mo! And we are the Bros Perspective. Bye guys! Thank you! Bye-bye!